Pagpalain natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Ang talinghaga ng masasamang magsasaka. Mga tugon ng tao sa kabutihan ng Diyos. So, ito po ay isang parabola ng patungkol po sa isang mayaman na meron po siyang ubasan na ginawa niya lahat ang dapat niyang gawin at ipinaupahan niya ito sa mga magsasaka. Ano po yung struktura o the structure of the parable? So, kailangan maunawaan natin, no? Dahil ang parabola, meron po yung mga hidden meanings o mga nakatagong kahulugan. So, ang sabi dito, the vineyard owner, kung nasundan po ninyo, yung binasa natin, the vineyard owner o yung may-ari ng ubasan represents God. The vineyard itself o yung ubasan symbolizes Israel and the church. The tenants o yung mga magsasaka are the Jewish leaders and the church people. The servants, yung inutusan nung mayaman na kunin na yung kanyang bahagi doon sa upa, doon sa bunga ng lupa. Ito po yung mga propeta, mga pastor na ipinapadala ng Diyos para magturo ng tama. At yung son, yung anak na ipinadala nung may-ari represents Jesus, the Son of God. Okay? So, mahalaga po na maunawaan po natin yung pong pinaka-istruktura ng parabola para hindi tayo naliligaw. Ngayon, ang unang punto, ang preparasyon ng ubasan. Ang sabi po dito sa Marcos 12, 1 hanggang 2, basahin po natin. At tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan, nagpagawa ng pisaan ng ubas at nagpatayo ng isang tore. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pag-aani ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. So tingnan po ninyo, gaano kabuti yung may-ari ng ubasan. Ang sabi dito, siya yung nagtanim ng ubas. Pinabakuran niya. Let us come boldly to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace in times of need. Sa Tagalog, lumapit tayo ng may katiyakan at katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at habag sa panahon ng ating pangangailangan. Naunawaan po ninyo, hindi sinabi diyan lumapit tayo sa trono ng kabanalan. Lumapit tayo sa trono ng katwiran, sa trono ng hustisya. Hindi. Ang sabi doon, lumapit tayo sa trono ng biyaya. Pag sinabi nating biyaya, ito ay isang pagpapala na hindi ka deserve. Hindi mo deserve ito eh. Hindi ka karapat-dapat dito, pero ibinigay pa rin sa iyo. Naunawaan po ninyo, kagaya ng mga estudyante, prelim mo, 4. And then midterm mo, 5. Nako, malupit yun ah. Bago ka makatres, 4 plus 5, 9 na yun, di ba? Kahit makauno ka sa finals, 4 plus 5, 9 plus 1, 10 divided by 3. Malabo yun. Buti kung kaya mong makauno. Pero may mga estudyante, kahit 4-5, pumapasa pa din. Bakit? Mahabagin yung professor. Naunawaan po ninyo. Naalala ko nung ako'y nagtuturo sa MCU. Ang subject namin, algebra, trigonometry, physics. Maraming estudyante na iiyak talaga. Kung ano ng mga dahilan. Ang sasabihin, sabi, sir, ipasa niyo na po ako. Hindi po ako pag-aaralin ng magulang ko, Lord. Sir, at sabi, pang take 5 na po ako sa physics. Sabi ko, paano ko magiging take 5? 4 lang kami professor sa physics dito sa MCU. Galing na po ako ng FEU, binagsak ko na rin po yan. Hindi po ako gagraduate. Ano to, pharmacy student. O sabi ko, sige, mag-remedial exam ka. Natandaan mo yung final exam. Yun pa rin ang i-examin mo. Wala akong babaguhin. Pina-exam ko. Bagsak na po. Sir, maawa na po kayo. O sige, mag-exam ka ulit. The same exam. Sinekan ko yung papel. Bagsak pa rin. Sir, maawa na po kayo. Sige, examin mo ulit. Pang-4, pumasa na sa wakas. Sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos mapagpala, ang Diyos mapagbigay, ang Diyos mahabagin. Pangalawang punto, ang persecution ng mga alipin.
Subalit, ang sabi, basahin natin, subalit, sinunggaban nila ang alipin, hinagupit at pinuuwing walang dala. Muli siyang nagsugo sa kanila ng ibang alipin, subalit binato ito, hinampas sa ulo at pagkatapos alipustahin ay pinauwi siya. Muli siyang nagsugo ng ibang alipin, ngunit ito ay pinatay nila. Nagsugo pa rin siya ng iba pang mga alipin, ngunit ang ilan ay hinagupit at ang ilan ay pinatay. Naku, grabe. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Isipin nyo na lang po, mga kapatid, na ito pong may-ari na to, napakahaba ng pasensya. Naunawaan po ninyo? Ilan yung alipin na pinadala niya para lang kunin yung kanyang bahagi ng upa, yung bunga ng lupa. Ilan? Hindi na mabilang. Kaya muli at muli at muli at muli. Ano pinapakita dito? Yung pasensya ng Diyos. Naunawaan po ninyo? Na napakahaba ng pasensya ng Diyos sa atin. Napakahaba ng pasensya ng Diyos sa iyo. Kahit paulit-ulit yung kasalanan mo, ang Diyos paulit-ulit pa rin na nagpapatawad sa iyo. Na binibigyan ka ng pagkakataon na magbago. Naunawaan po natin, mga kapatid, no? Ganong katindi yung haba ng pasensya ng Diyos. Kaya, sana wag nating abusihin. Now, eto na. Ang persecution ng anak. Basahin natin. Talatang 6. Mayroon siyang isang anak na lalaki na kanyang minamahal. Isinugo rin nga niya ito sa kanila sa huling pagkakataon na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Nag-usap-usap ang magsasaka. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya at nang mapa sa atin ang mana. Pagkatapos nila siyang sunggaban, pinatay nila siya at itinapon sa labas ng ubasan. Naku, grabe, tindi na. Buti na lang, parabola lang ito. Pero anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, napakahaba ng pasensya talaga ng may-ari. Sobrang haba. Ang sabi niya, siguro naman, itong anak ko, igagalang na nila, anak ko to eh. Pero tingnan po niyo yung kaisipan noong mga magsasaka. Imbis na mahiya sa kanilang mga sarili, imbis na sa huling pagkakataon ay binibigyan sila nung may-ari ng panahon para magsisi. Pero anong ginawa nila? Nilapastangan nila yung anak nung may-ari. Binugbog at pinatay. At ang sabi nila, ito yung tagapagmana. Patayin natin para yung kanyang mana mapunta sa atin. Isipin nyo ha. Tingnan niyo yung kaisipan ng mga tao. Ano ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito ay nagsisimbolo kay Jesus na dumating, nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, namuhay, namahay, nakasama natin, subalit itinakwil ng mga tao. Naunawaan po ninyo? Bakit nga ba pinako si Kristo sa krus? Kaya ipinako si Kristo sa krus dahil tinanggihan siya ng mga tao. Hindi ba? Pinapili nga ni Pilato yung mga tao dahil gusto niyang pakawalan si Jesus. Ang pinili niya si Barrabas dahil may karapatan si Poncio Pilato na pakawalan yung isang kriminal kapalit ng isang kriminal din. Ngayon, sabi ni Pilato sa isip niya, etong si Barrabas ang gagamitin ko nakapalit para yung mga tao hindi nila pipiliin na pakawalan ko si Barrabas dahil siya yung pinaka-notorious, pinaka-masama, pinaka-sabihin natin na pardon me for the term, pinakawalang hiya na kriminal nung panahon na yon. Ang inisip ni Pilato, hindi nila pipiliin si Barrabas na pakawalan. Kasi gusto ni Pilato pakawalan si Jesus dahil wala ang kasalanan eh. Anong ginawa ng mga tao? Pinili nila si Barrabas na pakawalan at ipako si Kristo sa krus. Naunawaan po natin. Yun ang ibig sabihin nito. Mga kapatid, yung parabola na ito, binanggit ito ni Jesus nung malapit na siyang hulihin ng mga sundalo at pahirapan, ipako sa krus. Sinasabi ni Jesus, itong parabola na ito, dahil sinasabi niya doon sa mga Pariseo, mga religious leaders tong panahon na yon, ito ang gagawin nyo sa anak ng Diyos. Inuunahan ko na kayo. At ganun nga ang nangyari, alam natin, na si Jesus, itinakwil ng mga tao, kaya siya ipinako sa krus. Ngayon, anong sabi sa Juan 3:16-21?
So, tingnan po natin. Ano ba sabi dito? Basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin po natin. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Tingnan po ninyo, hindi mo ba ang Juan 3:16, yan ang puso ng bagong tipan. The heart of the gospel, the heart of the New Testament. At naniniwala ako na Juan 3:16 ang pinakamahalagang talata sa bagong tipan. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya si Jesus para sa atin ang sino man, ang sabi diyan, sino man, whoever, sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Hindi automatic, mga kapatid, na namatay si Kristo sa krus, lahat tayo sa langit pupunta. Dahil ang linaw dito, ang sabi diyan, may kondisyon, sino man. Naunahan po natin, sino man. Yung sino man na yan, ipalit mo yung pangalan mo. May mga taong talagang, tumatanggi talaga. Kaya sabi dito, naparito sa sanlibutan ng ilaw, si Kristo yon. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Naunahan po ninyo, bakit daw inibig ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag? Bakit? Dahil masasama yung kanilang mga gawa. Hindi ba ang mga kasamaan karaniwan nangyayari sa dilim? Naunahan po natin, yung mga nagnanakaw ba yan sa maliwanag na, alam mo, mga ganitong oras? Ilang magnanakaw ang nagnanakaw ng ganitong oras? Ilang mga makasalanan ang gumagawa ng kasamaan sa ganitong oras? Hindi ba ginagawa nila sa kadiliman, sa madaling araw? Naunahan po ninyo, ganito rin ito. Ang nais ng tao, gumawa ng kasalanan. Kaya ayaw nilang lumapit sa Diyos. Ayaw magbasa ng Biblia. Hindi dahil hindi nila naiintindihan ito. Kung hindi, alam nila, naiintindihan nila. Ang sabi nga ni Mark Twain, kung kilala niyo si Mark Twain, isang sikat na manunulat, sabi niya, I don't read the Bible not because I don't understand it. In fact, the reason why I don't read the Bible is because I understand it. Ang gustong sabihin ni Mark Twain, naintindihan ko yung Biblia at ito'y taliwas sa aking pamumuhay. Kaya ayokong basahin ng Biblia. Maraming tao ay magbasa ng Bible, hindi dahil ang hirap na maintindihan. Hindi. Madaling intindihin ang Biblia. Ayaw lang basahin ng tao dahil alam nila, taliwas ito sa kanilang pamumuhay. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ang sabi dito. Kaya ganun ang ginawa nila kay Jesus, ayon sa parabola. Ngayon, merong 11 dahilan bakit itinataboy ng tao si Kristo. Number 1, isang katwiran, hindi ako masamang tao. Kumbaga, iniisip ng mga tao, hindi ako kasing samahan nila. Hindi ko kailangan yung Bible, hindi ko kailangan niya si Kristo, hindi ko kailangan ng gospel, hindi ako masama. Ang tingin lang sa sarili nila, mabuti, mabait. Hindi ako mamamatay tao. Oo nga, hindi ka nga mamamatay tao. Pero yung klase ng pamumuhay mo, yung pananalita mo, yung pag-iisip mo na malaswa, yung pang-agrabyado mo sa mga tao. Pangalawa, pangamba sa pagtalikod ng mga kaibigan. Na pagka binagbasa ako ng Bible, o kaya sabihin na born again ako, baka itakwil ako ng mga kaibigan ko, nakakahiya. Pangatlo, takot sa persecution ng mga tao. Alam po ninyo, sa Muslim and communist countries, particularly in China at sa Iran, kapag ka ikaw may dala kang Bible, parurusahan ka, babatuhin ka ng mga tao. Hindi po pwede yung ginagawa natin na to na nagkakantahan tayo, naka-loudspeaker pa, dinig sa palengke, dinig ng mga kapitbahay. Sa Iran, saka sa China, bawal tong ginagawa natin. Huhulihin tayo, parurusahan, at ipatatakwil sa atin si Kristo. Pang-apat, pag-ibig sa kasalanan. Maraming tao talaga, mahal ang kasalanan. Kaya ayaw nilang lumapit sa Diyos dahil alam nila, yung kasalanan, they enjoy doing sin. Maraming tao, they are satisfied sa paggawa ng kasalanan. Okay? So, yung iba, kabisihan sa pagkita ng salapi. Walang inisip kung hindi kumita ng salapi, paunlarin ng negosyo, magtrabaho, mag-aral, umasenso sa buhay, kaya walang panahon sa Diyos.
Naunawaan po natin. Nakakalungkot, di ba? Ang tanong, sino ba ang nagbigay sa atin ng kayamanan? Sino ba ang nagbigay sa atin ng lakas para magtrabaho? Sino bang nagbigay sa atin ng katalinuhan para mag-isip? Hindi ba ang Diyos? Tama ba? Kagaya nito kagaya nitong parabola na to na nagtanim yung may-ari, binakuran niya, tapos gumawa ng pisaan, ng ubas, nagtayo ng tore. Ang Diyos ang nagbigay sa lahat sa atin ito Tama ba? Ngayon, kung ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng ito, hindi ba dapat na ibalik natin sa Diyos kung ano yung para sa Kanya? Tama po ba? Hindi ba napaka-unfair naman sa Diyos? Na may panahon ka sa maraming bagay, pero wala kang panahon sa Diyos. Ito, tandaan niyo, sasabihin ko ang Diyos marunong magbigay, pero marunong din siyang bumawi. Sa isang pitik lang ng Diyos, pwedeng mawasiwas lahat ng kaabalahan mo sa buhay. Naunawaan po natin. Isang pitik lang ng Diyos, pwedeng malumpo ka Isang pitik lang ng Diyos, pwedeng yung kabuhayan mo, mawasiwas lahat. Isang pitik lang ng Diyos. Matigas ang puso. May mga taong matigas talaga ang puso. Kahit anong kabutihan ang iparana sa kanya ng Diyos, ayaw pa rin maniwala. Merong iba, wasak naman ang puso. Sobrang broken-hearted. Na 3 beses nang nababasted. Laging iniiwanan ng girlfriend, laging iniiwanan yung asawa. Kahit anong gawin niya, talagang pinagpapalit siya ng asawa. Sa iba, wasak ang puso na hindi makalapit sa Diyos, ang tingin sa Diyos, parang totoo bang may Diyos? Kung may Diyos, di sana hindi nagkaganyan ang buhay ko. Sana hindi namatay ang nanay ko sa cancer. Sana hindi ako iniwan ng asawa ko. Sana hindi namatay ang anak ko sa aksidente. Kung totoong merong Diyos, wasak na wasak ang puso. Nakalimutan nila, mga kapatid, na ang buhay dito sa lupa, talagang bahagi yung mga matitinding mga pagsubok na yan dahil ang buhay makasalanan ng tao. Kaya nga merong langit na naghihintay sa atin. Dahil sa langit, wala na lahat yung kapangitan na yan. Wala na lahat ng pait sa buhay. Pagdating natin sa langit, puro sarap, puro ligaya dahil kasama natin ang Diyos. Ang pangwalo, ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Hindi totoo. Ang Bible ay salita ng Diyos. Paano mong sasabihin hindi totoo? The best-selling book of all time is the Bible. Pangalawa, anong libro yung nakapagpabago ng buhay ng milyon-milyong mga tao mula sa kasamaan patungo sa kabutihan? Will you give me one? May nabalitaan ba kayo nagbasa ng Encyclopedia Britannica na nabago yung buhay, mga lasenggo, ng mga mamamatay tao na bagong buhay dahil binasa yung Encyclopedia Britannica? O yung Life and Writings of Jose Rizal, may nabalitaan ba kayo? O yung Iliad and Odyssey ni Homer, may nabalitaan ba kayo? Alam mo, nabago yung buhay ko kasi, minaster ko yung Iliad and Odyssey ni Homer Binasa ko yung yung Life and Writings of Jose Rizal, nabago yung buhay ko. Meron ba kayo nabalitaan ganon? Meron? Wala. Wala. So, ibig sabihin, ang Biblia lang, maraming patotoo ang mga buhay na nabago dahil nagbasa ng Biblia. Okay? Maling paniniwala sa Diyos. Mali yung paniniwala. Maraming kulto na naglipa na sa atin. Mas mahalaga ang siyensya kesa sa Biblia. Ito yung paniwala nila. If you believe in science, you will not believe in God. Pero alam po ninyo, 10 sa most influential na scientists in history, they are all Bible-believing Christians. Okay? So, alam niyo ba kung sino-sino yon? Among the 10 greatest scientists who changed the world, okay? Isaac Newton, Niels Bohr, Galileo Galilei, Albert Einstein, James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Marie Curie, Richard Feynman, Ernest Rutherford, Paul Dirac. Alam po ba ninyo, 5 of these people are Bible-believing Christians. Isaac Newton, Galileo Galilei, James Clerk Maxwell, Michael Faraday, and Ernest Rutherford. They are all Bible-believing Christians. So don't tell me that if you're a scientist, you should not believe in God. No.
In fact, their belief in God made them famous as scientists. Naunawaan po natin. At panglabing-isa, walang Diyos. Mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Okay? Now, yung pangatlong bahagi, ang parusa sa mga magsasaka. Ano ba yung parusa? Basahin natin. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at pupuksain ang mga magsasakang iyon. At ang ubasan na ipapamahala niya sa iba. Hindi ba niyo nabasa ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ito'y ginawa ng Panginoon at kahangahangang pagmasdan. So tingnan po ninyo. Ang tingin ng mga magsasaka dito sa may-ari, mahina. Kasi nga, paulit-ulit yung pinadalang mga alipin para humingi ng bunga ng lupa, pero pinatay nila. Walang ginawa yung may-ari, di ba? Iniisip, wala to. Itong may-ari na to, mahina ito, takot ito sa atin. Ang lakas ng loob nila, patayin yung anak eh. Pero anong ginawa po dito ng may-ari? Tingnan niyo sa verse 9, ulitin ko. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at pupuksain ang mga magsasakang iyon. Alam po ninyo, yung ginamit doon sa una na pinatay ng mga magsasaka, yung mga alipin at yung anak, iba dito sa ginamit dito na salita na pupuksain. Sa English, yung una, they killed the servants, they killed the son. Ang ginamit dito sa wika English, ang sabi niya, he will go and destroy the tenants. Hindi kill ang ginamit sa wika English, destroy. So, ibig sabihin, ganung kalupit, mararanasan itong mga magsasakang ito, yung bangis, yung lupit ng may-ari. At dito na pumapasok yung parusa ng Diyos sa mga nagtakwil kay Kristo. Naunawaan po natin. Ang Diyos, mahaba ang pasensya. Tandaan po natin ito, ha? Ang Diyos may bigin. Naniniwala kayo doon. Ang pag-ibig ng Diyos, walang hangganan. Tama ba? Kahit gaano ka kasama, kaya kang mahalin ng Diyos. Kahit gaano kasama yung kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Diyos. Kahit ikaw kasing sama mo pa si Hitler, na 6 na milyon, mahigit 6 na milyon ng mga Israelita, ng mga Hudyo ang pinapatay. Holocaust ang tawag natin doon. Pero kaya ka pa rin patawarin ng Diyos. Kaya lang, tandaan niyo po ito, huwag niyong kakalimutan. Ang pasensya ng Diyos may hangganan. Kaya nga may impyerno eh. Dahil yung mga nagtakwil kay Kristo, mga nagtakwil sa Diyos, merong impyerno na naghihintay sa kanila. Kaya ang Diyos marunong ding magparusa. Tingnan po natin ito. 2 Tesalonica 1:7 hanggang 10. Basahin ng mga lalaki. 1, 2, 3. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay hinagna mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Mga lalaki na may naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Pakibasa, verse 9. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan. Tingnan po ninyo. Ang sabi dito, sa huling panahon, pagdating ng Panginoon na may naglalagablab na apoy, parurusahan niya ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Anong klaseng parusa yan? Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sa Panginoon. Sabi, matagal naman ako hiwalay na sa Panginoon. Mga kapatid, anong ibig sabihin ng mahihiwalay sa Panginoon? Mahihiwalay ka sa lahat ng pagpapala na galing sa Diyos. Alam niyo ba yung hangin na hinihinga natin galing sa Diyos? Yung araw na sumisikat sa atin galing sa Diyos? Naunawaan po ninyo, lahat ng mga kinakain natin, lahat ng mabubuting bagay na nakikita ninyo, lahat yan galing sa Diyos. Ngayon, kung ikaw ang sabi ito, mahihiwalay sa Diyos, lahat ng magagandang bagay na to, hindi mo na mararanasan. Naunawaan po natin. Yun ang ibig sabihin nito. Habang panahon na pagdurusa. Tingnan po ninyo yung dito sa Romans chapter 2, verse 5. But because of your stubbornness and your unrepentant heart,
You are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. Ang sabi dito, dahil sa inyong katigasan ng puso at hindi kayo marunong humingi ng tawad, iniipon ninyo yung galit ng Diyos sa panahon ng kanyang paghukom. Naunawaan po natin. Kaya halimbawa sabihin mo, saka na. Bata pa ako, gawa ka ng gawa ng kasalanan, pero may mga taong tumutulong sa iyo para maituwid ang buhay mo, itinatakwil mo. Pero ang sabi dito, because of your unrepentant heart, because of your stubbornness, nag-iipon ka ng galit ng Diyos na ibabagsak sa iyo sa huling panahon. Naunawaan po natin. Alam po ninyo, this is a very scary verse. Nakakatakot itong talatang ito na dapat nating unawain na ang pasensya ng Diyos may hangganan. Hindi habang panahon na bukas ang palad ng Diyos. Hindi habang panahon na ang pag-ibig ng Diyos ay inaalay sa iyo. Merong panahon na magsasara ang pinto ng langit. Kung paano nagsara yung pinto ng Noah's Ark. After 100 years na si Noah ginawa yung arko, nangangaral siya ng pagsisisi. Hindi siya pinakinggan ng mga tao. Noong dumating yung araw ng bumaha, sumarado yung pinto, isnara ng Diyos yung pinto ng Noah's Ark. Walang nakapasok. Ano ibig sabihin nito? Mahaba ang pag-ibig ng Diyos, mahaba ang pasensya ng Diyos, pero merong hangganan. Huwag mong sagarin yung pasensya ng Diyos. Now, there are 5 kinds of people who reject Jesus as Lord. Number 1, the stubborn Israel. Alam niyo mga Israel hanggang ngayon naghihintay ng Messiah. They do not acknowledge Jesus Christ as the Messiah. Hanggang ngayon, they are waiting for their Messiah. These people who keep on rejecting Jesus as the Messiah. Pangalawa, the greedy religious people. May mga taong makadiyos, relihiyoso, hindi makadiyos. Iba kasi yung relihiyoso sa makadiyos. May mga taong relihiyoso, pero itong mga relihiyoso na ito, na laman ng simbahan, pero punong-puno rin naman ng kasakiman. Punong-puno ng mga pagiging ganid. No? Hindi ibinibigay sa Diyos kung ano yung para sa Kanya. Para sa Diyos. Pangatlo, the unfruitful believers. May mga tao sa simbahan na hindi lumalago sa pananampalataya. 5 years, 10 years, 20 years. There are some of you, may mga nakikinig kayo sa akin ngayon, mahigit 5 taon na kayo nakikinig. Pero walang paglago ang inyong buhay Kristiyano. Walang paglago. Walang maturity. Pang-apat, the unmindful believers who don't care about their soul, those who don't care if they will go to hell or not. Ito yung mga tao na binabaliwala nila kung pupunta ba ako sa langit o hindi. At tingnan po ninyo sa Revelation 20:11 to 15. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon, naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ang kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Tingnan po ninyo, ito'y mangyayari sa huling panahon. Ang tawag dito, Great White Throne Judgment. Malaking tronong puti ng paghuhukom. Ang sabi diyan, binuksan ng mga aklat. Ano ibig sabihin nun? Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang gawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Ano ibig sabihin nito mga kapapakinggan po ninyo ha? Lahat ng ginagawa natin nakarecord diyan sa langit. Lahat, mabuti at masama, nakarecord diyan sa langit. Dahil ang sabi dito, batay sa nakasulat sa mga aklat, hinatulan ang mga patay. So, ang sabi po dito sa talatang 14, pagkatapos, hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa, pagkatapos itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay, ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ito'y walang hanggang kamatayan, walang hanggang pagdurusa. Tingnan po yung talatang 15. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay
ay itinapon sa lawa ng apoy. So ito po, halimbawa, imagine ninyo, maraming books dyan, maraming books, maraming libro, nakasulat dyan lahat ng mga ginawa ng tao. Mula pa nung unang taon na inilikha ng Diyos ang mundo. Nakasulat lahat dyan. Lahat ng ginawa natin, nakarecord sa langit yan. At merong isang libro, na particular na libro, na aklat ng buhay. Naunahan po natin. Ngayon, ang tanong, ang pangalan mo ba nakasulat sa aklat ng buhay? Kapag yung pangalan mo nakasulat lang doon sa record, pero wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ang sabi diyan, itatapon ka sa lawa ng apoy. Naunahan po natin, impyerno to. Ang tanong, sagutin mo yung tanong ko sa isip mo, ang pangalan mo ba nakasulat sa aklat ng buhay? Panglima, the wicked rebels. People who are rebels against the rule of Christ over their lives. Ito yung mga tao talagang galit sa Diyos, mga rebelde sa Diyos, kagaya nitong mga magsasaka na to na pinatay yung mga alipin at yung anak. Ang sabi sa Roma 1:26-32, basahin po natin. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw nila makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang mga masasamang gawa. Tuloy natin. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaray at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan, suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumikap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ng mga gumagawa nito, subalit hindi lamang patuon sila sa paggawa nito, kundi sinasang-ayunan pa nila ang mga gumagawa rin ng mga ito. Sa palagay nyo ba nangyayari ito sa panahon natin? 2,000 years ago, naisulat na yung mga mangyayari. At naniniwala ako ito talagang nasa huling panahon na tayo na grabe yung mga kasalanan na nangyayari sa paligid natin. Naunawaan po ninyo? Type application. Ano ba yung gustong ituro sa atin ng Panginoon dito sa parabola to? Number 1, perceive God's ownership. Ibig sabihin, understand and perceive that everything we have comes from God, leading us to humility and submission. Ibig sabihin, ang kinin natin, yung pag-aari ng Diyos. Lahat tayo, pag-aari tayo ng Diyos. Kailangan nating magpakababa sa harapan ng Diyos. Pangalawa, pay attention to God's messengers. Ibig sabihin, bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng atensyon, yung pangangaral ng salita ng Diyos, pakikinig sa salita ng Diyos. Mga kapatid, mahalaga po ito. Huwag mong sabihin na, alam ko na yan, alam ko na yan. Hindi. Marami tayong hindi alam. Kahit gaano ka katalino, kahit may PhD ka pa, double PhD ka, pero kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, sa harapan ng Diyos, bobo ka pa rin. Pangatlo, put away pride and rebellion. Alisin mo yung kayabangan. Alisin mo yung rebellion sa puso mo. Matuto tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos. Pang-apat, position Christ as the cornerstone. Yung batong panulukan, ibig sabihin, i-consider mo si Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. Build your faith, decisions, and actions on His teachings. Panglima, prepare for the second coming of the Lord. Darating ang Panginoon. Itong may-ari ng ubasan, dumating siya, bumalik doon sa kanyang ubasan. Nagsisimbolo ito ng muling pagbabalik ng Panginoon sa atin. We will stand before God, live with the awareness that our actions have eternal significance and consequences. Lahat ng ginagawa natin ngayon, merong consequence yan, mga kapatid. Galatia 6, talatang 7, tandaan yung talata na to. Hindi tayo naniniwala sa mga karma-karma, hindi totoo yan. Pero naniniwala tayo sa law of reaping and sowing and reaping. Ang sabi sa Galatia 6, talatang 7, we reap what we sow. Inaani natin kung ano yung ating itinatanim.
Magtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Magtanim ka ng kasalanan, aani ka ng kasalanan. At bilang pagtatapos, mga kapatid, di ba, 50,000 of the 75,000 mosques in Iran, ipinasara ng gobyerno. Bakit? Because most Iranians are becoming Christians. Many Iranians, ang Iran, it is the center of Muslim or Islam, center of Islam in the world. Pero 50,000 out of 75,000 mosques ipinasara. Bakit? Many Iranians are becoming Christians because they are fed up with Islam. Na-realize nila walang mabuting na idulot sa kanila ang pagiging Muslim. Ano ibig sabihin nito? Ang sabi sa Mateo 24, ang sabi ng mga apostol, ano po magiging palatandaan na inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kahit manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Ang sabi dito sa Acts 17:30, basahin natin, in the past, God overlooked such ignorance. But now He commands all people everywhere to repent. Inuutos ng Diyos sa buong mundo, sa lahat ng tao ang pagsisisi. Ano ba ibig sabihin ng repentance? Sa wikang Griego, it is metanoia. Meta is change, noia is mind. Ibig sabihin, when you repent, God wants you to change your lifestyle. God wants you to change your mind, your perspective. God wants you to change the way you live. Baguhin mo yung takbo ng buhay mo. Baguhin mo yung takbo ng pag-iisip mo. That is repentance. Hindi repentance na, naku Lord, patawarin niyo po ako. Alam ko mali yung ginawa ko, Lord. Patawarin niyo po ako. Pagkatapos mong mag-repent, pagkatapos mong magsisi, balik ka na naman sa buhay na makasalanan. Hindi repentance ang tawag doon. Ang tawag sa English noon, remorse. Para kang si Judas. Itinapon yung 30 pirasong pilak dahil naunawaan niya mali na ipinagkatulo niya si Jesus at pagkatapos nung nagbigti. That is remorse, hindi repentance yung naranasan ni Judas. Ang tunay na repentance yung naranasan ni Pedro. 3 beses niyang pinagkaila si Kristo. Pero nung tinawag siya ng Panginoong Jesus, humingi siya ng tawad, umiyak siya sa Panginoong Jesus, nagbalik loob kay Kristo. That is repentance. Repentance, change of mind, change of heart, change of life, change of perspective. Naunawaan po natin, ang sabi sa 2 Corintios 5:17, ang sino mga nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang lahating bagay lumipas na, heto, ang lahat ay pawang naging bago. Kung ikaw ay talagang nagsisi, ikaw ay talagang lumapit sa Panginoon, kinilala mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, dapat merong pagbabago na makikita sa iyo. Makikita sa iyo yung pagbabago, yung pagmamahal mo sa Diyos, pagmamahal sa Biblia, at pagtalikod sa kasalanan. Ang tanong, naranasan mo na ba na mag-repent at humingi ng tawad sa Diyos? Hinihintay ka ng Diyos na humingi ng tawad, magbalik loob sa Panginoong Jesus. Manalangin tayo. Oh God, dalangin ko po, Panginoon, lahat ng naririto na wala pa pong katiyakan ng kanilang kaligtasan na kung sila'y mamamatay at hindi na magigising mamayang gabi, bukas ng madaling araw, bukas ng umaga, hindi sila sigurado na sa langit pupunta. Panginoon, kausapin po ninyo. Dalangin ko po, Panginoon, lahat ng naririto, turuan niyong mag-repent. Turuan niyong humingi ng tawad. Turuan niyo, Panginoon, na magpakababa sa inyong harapan at hindi baliwalain ang mensaheng ito. Panginoon, alam po namin na kayo maibigin at magpagpatawad. Subalit, Panginoon, may hangganan po ang inyong pasensya. Tulungan niyo kami, Lord, na makalapit sa inyo ng may buong kababaang loob. Dalangin ko po ang araw na ito, maging araw ng kaligtasan, maging araw ng kapatawaran para sa aming lahat. Salamat po. Ito aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming nag-iisang Diyos, Panginoon tagapagligtas na si Jesus, ang lahat na nagsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Amen.